And we will proceed with the preaching of the Word of God this evening. Amen. At this morning, we had a great message. Amen. At alam niyo po, katulad nga ng sabi ni Sir Dennis at ni Sir Jacob kanina dito, that message talaga namang nagbigay sa atin ng reality check. Sa bawat isa at na nakapakinig po niyan, ako po ay naniniwala na muli nating na-check ang ating sarili kung hindi lang ba tayo nakikisakay sa Diyos ng ating mga tatay. Di ba? At sa Diyos ng mga nauna sa atin. Kaya nga po, ay since na yan po ay nagbigay ng reality check sa bawat isa, ay itutuloy-tuloy po natin yung reality check po na yan. Actually, part of it ay napahagingan na ng ating mahal na pastor kanina. But we will proceed to one of his examples written in the book of 1 Samuel, which is the story of David. Okay? So if you have your Bibles with you, turn with me your Bibles in the book of 1 Samuel, chapter number 17, in verse number 45. At it's always a privilege to be used by God, brethren. And pinag-pray ko po itong mensahe po na ito na kumausap sa bawat individual na makakapakinig po ngayon. And even I sabi ko nga, kung pwede lang na lang i-replay na lang natin yung preaching kaninang umaga, mabibless pa rin tayo eh. So, pero salamat po sa Panginoon that is not how God works in us. Amen? Lagi niya po tayong binibigyan ng fresh na mensahe para sa araw-araw po nating pamumuhay. So, 1 Samuel chapter number 17, verse number 45. 1 Samuel chapter number 17, verse number 45. Are you there? Amen? The Bible says, "Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield." Sabi nga ng ating mahal na pastor kanina, ang laki-laki mong tao, kumpleto ka ng armas. Diba? Ang laki-laki mong tao, talagang kumpleto ka ng battle gear. "Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled." The God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. Now, ito pong talata po na ito, actually, ito po kumbaga sa kolokal na pananalita, ito ang sampal ni David sa higanting kumpleto ng armas. No, sabi nga ang laking tao, kumpleto. Actually, ang nabanggit lang nga ni David is the sword, the spear, and the shield. Hindi pa kasama yung body armor dun. Hindi pa kasama yung helmet. Hindi pa natin alam kung ano pang tatak ng helmet na yan. Gili, zebra, spider. Di ba? Hindi pa natin alam kung gaano pa katibay yan. Kumpleto siya ng armas. Pero si David, isa lang ang dala-dala. I come in the name of the Lord of hosts, the God of Israel, whom thou hast defiled. This evening, brethren, I would like to talk to you with a message, Just God. Just God. Yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. Alam niyo po, sometimes, we thought that bringing everything that we need is good enough for us. Kaya nga minsan, medyo bumabagal ang takbo ng buhay natin because ang dami na nating bit-bit. Sometimes we face battles with our own armaments, with our own weaponry, lahat dala-dala natin. But we forgot one thing. If you want to win the battle, just God. Just God. If you want to succeed in your life, young people, just God. Just God. Yan lang ang kailangan. Minsan, ang dami na nating dala-dala. Ang dami na nating pinag-aralan. But it seems like parang kulang pa rin. Because mali ang dala-dala natin. I hope this message will challenge us this evening. Let us all pray. Dakilan Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po muli ay haharap po sa inyo at makikinig, O Diyos. This is not my message, O God. This is your message. Just please, Holy Spirit, flow through me.
make me a blessing to every individual that will listen to your word. You know, Panginoon, kung paano ko po ito pinanalangin sa inyo. From the said time, Panginoon, na ito po ay binigay niyo po sa akin, ay alam ko po, Panginoon, na meron po kayong tamang oras at tamang paraan para mabitawan po ito sa inyo po mga anak. So please, continue to give us all an open heart and an open mind as we listen to your word. Take away the pride, O God. Do not harden our hearts this evening. Just please, let your word be magnified in the midst of us. Make us worthy to receive it. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. At again, brethren, I just want to read the passage again in the book of 1 Samuel chapter number 17, verse number 45. The Bible says, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. Sabi ko nga po, ito sa kolokyal na pananalita, ito ang sampal ni David sa isang higante na malakas maghamon kasi kumpleto siya ng bagay. Malakas maghamon kasi kumpleto siya. He has the shield, he has the armor, he has the sword, at I don't know, but I do believe, according to the Sunday school lessons na aking pong natutunan kay Ma'am Cynthia noon, mas malaki pa ang espada ni Goliath kaysa kay David. Naalala ko, pag gumagawa sila ng visual aids, talagang mas malaki nga talaga. Kasi mas malaki sa amin yung espada eh. Mas malaki ang espada, and imagine if the sword is bigger than David, imagine the spear. Diba? Imagine the spear that Goliath ay meron, si Goliath na meron. Ang spear po, spear is not intended to float na, bit-bit mo lang. No, iyan ay sumasayad sa lupa dahil pag nagmamarch, yan ay ginagawa po nilang stick. So imagine, the height of Goliath and the spear of Goliath. Lahat ay dala-dala ni Goliath. Kaya nga ang lakas niyang magsalita. And when you look at that person face to face, if you have a chance to look at the person face to face, at siguro po kayo pong mga nasa baba ngayon, kanina nung kumakanta si Sir Dominic dito, di ba nakatingala kayo? Naalala ko pag si Sir Conrad ang nag-MC dito, tapos tatawagin niya si Sir Ivan ng song leader, my goodness, yung baba ng mic, ug. Imagine Goliath. Malaking tao. He was built for that particular time. He was trained for that particular time. Kumpleto ng armaments. Merong shield, merong sword, merong spear. Kaya nga ang lakas mang-asar. Ano na? He was shouting, ano na? Nasa na kayo? Akala ko ba meron kayong Diyos? Nasa na kayo mga Israelites? Yan ang lagi, yan ang bukas ng bibig. Yan ang naririnig ni David. Yan ang naririnig ng mga Israelites. Alam niyo po ba mga kapatid, ngayon pong gabi po na ito, I would like to remind us all that there is a sound that can paralyze a family and a church. At hindi lang po yan minsan yung sigaw ng kalaban natin sa ibabaw ng mundo na ito. There is one sound that can paralyze every Christian in this world. And that sound is not coming from our enemy. But that sound sometimes is the paralyzing silence of God's people who have forgotten who their God is. Minsan kapatid, ang nakakabinging katahimikan o ang nakakabinging pangyayari or sound na maririnig po natin is not the roar of the enemy. It's not the shout of the enemy, but the silence of God's people when they forgot who God is. For 40 days, the Valley of Elah, yung Valley of Elah po mga kapatid, dyan naganap ang gera ng Philistines and Israelites. For 40 days, the Valley of Elah was in that silence. The Valley of Elah was in that silence. Imagine,
an entire army of Israel, men trained for war, men with decades of experience, men wearing official armor, stood frozen on their ground. Yung mga kalalakihan na men of armies of Israel, men with decades of experience when it comes to battle, men wearing official armor for the battle, lahat sila, mga kapatid, on that day ay kinabahan. Lahat sila stood frozen. Hindi alam kung ano ang gagawin because of one giant that is defiling their God. Dahil meron nakaharang sa kanila. Day after day. Imagine niyo po ito, mga kapatid. By the way, during those times, the war ay hindi po yan naglalas ng isang araw lang. Hindi yan bato-batopik. Hindi yan basta-bastang gera. During those days, war lasted weeks, days, and days. And just try to picture it out, brethren, that day after day, yung mga Israelites ay gigising. They will put on their gear, walk to the edge of the valley. Pero habang sila ay naglalakad, walang umiimik sa kanila. But instead, they are scared. They are afraid. Isipin niyo po yan. Men with decades of experience. Diba, sabi nga ng mga kasundaluhan, huwag kang magkikwento ng gera sa veterano. Tatawanan ka eh. Pag nagkwento ka ng gera sa veterano, tatawanan ka. Kaya nga huwag kang magkikwento sa kanila. Bakit? They have full of experience. But this time, yung mga may experience sa gera, hindi makaimik. Decades of experience with war, hindi po sila makaimik. Day after day, magsusuot sila ng armor. They will walk into the edge of the valley. But sila po ay punong-puno ng takot. You know why, brethren? Because they were measuring the size of their problem. They are measuring the size of their problem instead of remembering the sovereignty of their protector. Kaya sila kinakabahan. Kasi every time natatayo sila, si Goliath ang nakikita nila. Di ba merong tendency na kapag malayo ka na, maliit na yung nasa dulo? Hindi. Kahit malayo sila, talagang malaki yung nasa dulo eh. Eh palapit pa sila ng palapit. Eh di palaki din ng palaki yun. They are measuring the size of their problem instead of remembering the sovereignty of their protector. What they saw is a giant, but they forgot that they serve a giant maker. Si Goliath, mga kapatid, hindi lang naman yan umusbong ng basta-basta. Merong isang Diyos na naglikha dyan sa tao na yan. Kaya nga the Israelites saw a giant, but they forgot one thing. They serve a giant maker. Hindi yan magiging higante kung hindi yan nilikha ng Diyos. Now therefore, kung yan ay isa lang ding likha ng Diyos, mas malaki pa ang Diyos yan sa higante na yan. Kaya nga mga kapatid, yan ang napuno during that day. The valley of Elah stood in silence because wala ka nga namang masasabi. Even the king ay wala nang maisip during that time, papaano nila tatalunin niyang malaki na yan? Hawakan natin yung paa, sabay-sabay. Sige, sa paa ka, sa kamay ka. Ang problema, hindi mo nga abot yung kamay. Yung paa, sige, paano ka lalapit? Yun nga lang, makalapit ka, kinakabahan ka na. But a young shepherd boy came into the camp. Eto na, mga kapatid, dito na gumanda ang istorya. Imagine for 40 days. 40 days. Kapatid, isipin mo 40 days walang nangyayari. And during that time, you cannot declare that you are a winner of a battle not until na may matalo dyan.
makuha mo yung lugar nila, merong mamatay dyan, you cannot declare it that you won the battle. For 40 days, they stood trembled. They were in fear. They were in shock. Pambira, sabi siguro ng mga Israelites, sa dami ng napagtagumpayan nating gera, biglang ito. Paano tayo ngayon? Now here comes the young shepherd boy. Walks into the camp. Camp is a military term. Pag sinabing camp, mga kapatid, diyan nagaganap ang lahat ng mga pwedeng maganap during a war. Pagpaplano, etc. Basta pagpatungkol sa gera, ang tawag po dyan ay camp. Now, a young shepherd boy named David walks into the camp. Take note, wala po siyang dalang sandata. He isn't carrying any weapons. Ano po ang kanyang daladala? Pagkain. He was carrying provisions. Hindi pa para sa lahat, para lang sa mga kapatid niya. He was carrying provisions for his brothers. And also take note, he doesn't have a military rank. Wala siyang bilang, ika nga, sa panahon ngayon, wala siyang bitaw. Compared to those people around him during that time, David has no rank, has no military rank. Pero meron lang siyang isang daladala. An intimate relationship with God. Wala siyang sandata. Wala siyang ranggo. But he has one thing. An intimate relationship with God. Habang itong mga veterano, mga kapatid, sa gera, binibilang nila at kinakalculate nila, pinipilit nilang alamin paano sila makakasurvive. Yan ang binibilang nila. Okay, siguro, ganito, tansyahin natin ganito. Ganito, kalkulahin natin, paano natin ito. Alam niyo kung anong binibilang ni David? While the veterans are counting the odds of survival, si David, ibang klase ang binibilang. Ang binibilang niya kung papaano nilalait ni Goliath ang Diyos. Sige, isa. Isa pa. Lait ulit. Aba. Ang tapang nito ha. Porket kumpleto ng gamit, magsisigaw-sigaw ka ng ganyan. Parang naalala niyo po yung away bata. Sige, tuwan tayo, sumbong kita sa papa ko. Diba? Pinatulan. Papa ko pulis. Diba? Alam niyo yung away bata? Yung mga veteranong sundalo ang binibilang, papaano nila matatalo si Goliath? Si David ang binibilang kung ilang beses niya nang nilalait yung Diyos. Brethren, hear me tonight. Ang mundo po ngayon, the world is shouting at us. And the shout is from the broken families, from the broken lives of young people. Mga kaguluhan na nangyayari sa harap ng ating mga mata. And the world is waiting for us to bow down in fear. Yan lang ang inaantay ng mundo. The world is shouting at us just like what Goliath is doing. He is shouting to the people of God na natakot niya. That's why they were fear. That's why they were trembling in fear. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, habang sumisigaw ang mundo na ganyan, inaantay lang ng mundo na matakot ang bawat isa po sa atin. But God is not waiting for us to find more resources kung papaano natin matatalo ang kalaban. God is not waiting for us to find better strategies or human allies or yung mga kakampi po natin. He is looking for a Christian who are bold enough to step out and volunteer for the front line. And declare to the world that we don't need human armor to win. Kapatid, ang mundo sumisigaw na sa atin. Ilan lang kayo dyan? Tapos maririnig nyo sa pastor nyo, kaya nyong baguhin ang Pilipinas? And that is very true. Ilan lang po tayo dito kumpara sa nagrally nung nakaraan.
Ilan lang ang mga pamilya, ilan lang ang mga tatay na naninindigan sa tamang prinsipyo. Ilan lang ang mga kabataan na nagpapahalaga sa kanilang personalidad. Ilan lang ang mga nanay na talagang naninindigan din sa prinsipyo sa pamilya. Ilan lang tayo dito. At ang sigaw ng dyablo sa atin, ano na? Akala ko ba may plano kayong baguhin ang Pilipinas? Akala ko ba may plano kayong baguhin ang mundo? Kapatid, yan na ang sigaw sa atin ng mundo. Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa na ang ating pong Diyos, hindi po niya tayo inaantay na para lang mag-ipon muna at biglang sugod ng puwersa. Hindi po tayo inaantay ng Diyos na magkaroon muna ng kakampi. Hindi tayo inaantay ng Diyos na makuha muna natin ang lahat ng ating pangangailangan. Ang hinahanap ng Diyos, kapatid, ay isa lang. Isang Kristiyano lang na tatayo sa harap at magsasabing, "Hey! Thou comest to me with a sword, with a spear, and with a shield, but I come with the name of the Lord God of Israel, whom thou hast defiled." Isa lang. Isa lang, kapatid. At pag sinabi kong isa, isang tatay lang na mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Isang nanay lang na mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Isang kabataang lalaki lang ang mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Isang kabataang babae lang ang mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. At magsasabi, "I don't need human armor to win. All I need is just God." Just God. Kapatid, sabi ko nga po, sometimes, ang dami na nating bit-bit. May bit-bit ka ng shield. May bit-bit ka ng spear. May bit-bit ka ng sword. Para lang sabi mong hindi ka matalo ng mundo. And later on, you find out that you are still compromising to this world. Bakit po? Sapagkat yan lamang po ay patunay na hindi solusyon at hindi po garantiya na magkaroon ka ng kakampi at dumami kayo para lang masabi mong ready ka na. Ang hinahanap ng Diyos, isa lang. Si David, kapatid, mag-isa lang siyang pumunta. Dala niya tinapay at saka soft drinks lang. Greek word. Provisions, lahat kasi yun, lahat. Zero naman eh. Di ba? Provisions. Pagkain para lang sa kapatid niya. Wala mang ranggo. Wala man lahat. Mag-isa lang siya. Nung nakita niya si Goliath, may matabang, teka lang, tatawagin ko lang yung tropa. Hindi eh. Later on, anong sunod na ng pangyayari? Ang sunod na tanong niya, sino to? Pangalawang tanong, nasan yung hari? Pangatlong pangyayari, mga kapatid, nagpapaalam na siya para sumugod. Siya lang. Siya lang. Siya lang, mga kapatid, ang nagsabi. Then said David, ang liwanag po sa verse, then said David, hindi po dyan sinabi that, then said David and friends. Then said David and company. No! The Bible says, then said David to the Philistine. Big sabihin, mag-isa lang siya, mga kapatid. It's because yan lang ang kailangan ng Diyos. Isa lang. Kapatid, sa isang pamilya, kahit isa lang ang tatayo dyan, basta he will declare a war against the devil, sigurado kung mananalo ka. Ikaw man ay tatay, nanay o anak, as long as na ikaw ay naninindigan para sa Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, in the experience of David facing Goliath, meron pong tatlo. Una is the challenge, the experience, and the strategy. Yan pong tatlong bagay na yan, yan po ang makikita natin all throughout the experience of David facing Goliath. The first one is the challenge. What is the challenge? The challenge to be used. Kapatid, wala nang umaabante. Takot na lahat. For 40 days, walang nangyayari. Tuwang-tuwa lang sa pangbabash si Goliath.
Ang dami niya ng daming account na ginamit. Para lang masira niya yung bawat tao ng Diyos. For 40 days, walang humaharap. And here comes David. The challenge is, he wants to be used. And as you read the story, wala po kayong makikita that David hesitated to be used. Wala po kayong makikita sa storya that David hesitated to be used. The army of Israel hesitated for 40 days. Isipin niyo po kung gaano nakakapagod yun. Gaano ang stress doon sa isip. 40 days. Magsusuot ka ng armor, tas wala ka rin namang gagawin. Di ba? Magsusuot ka ng armor, wala ka rin namang gagawin. Pero makikita mo mga kapatid, David, the challenge is, David wants to be used. Sabi niya, okay, wala. Sabi niya nga, who is this uncircumcised? Sabi niya, sino to? Natatakot kayo dyan? Natatakot kayo dyan? Sino ba yan? Paglapit niya, oo nga, laki nga. Sabi ko sa inyo, nagdala lang naman ako ng pagkain dito. Dadamay niyo pa ako. Wala kang maririnig na ganyan sa bibig ni David, kapatid. David didn't hesitate to be used by God. Kapatid, sino po ang tinatawag sa atin ng Diyos para gamitin niya? And sometimes, we are on that same 40-day cycle na katulad ng mga Israelites. Alam mong tinatawag ka ng Diyos eh. You have a different background, yes. That's not a problem with God. Sir, hindi mo kasi alam ang buhay ko kung saan ako galing. It doesn't matter. God is calling you right now. Tingnan po natin si David, mga kapatid. Look at David. Hindi na siya nag-antay. Hindi na siya nag-antay na magkaroon pa siya ng experience sa gera. Para lang humarap po doon. He didn't wait until he was older. Bakit? Naalala niyo si Saul? Yan ang isa sa kanyang sinabi ni King Saul sa kanya. Bata ka pa. Anong gagawin mo? Si David, mga kapatid, hindi na po siya nag-antay na siya ay tumanda pa. Hindi na siya nag-antay na siya ay maging malakas pa. Pero nung nakakita na siya, mga kapatid, ng gap na kung saan ang nakataya na ay pangalan ng Diyos, he put himself in. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, binibigyan po tayo ng challenge ng Diyos. God is issuing a challenge for us this afternoon. Kaya nga pag tayo ay binigyan na ng challenge ng Diyos ngayon pong hapon po na ito, the fact that you are here inside this auditorium this afternoon, kapatid, binibigyan ka ng challenge kayo ng Panginoon. Kaya anong kailangan mong gawin? Stop waiting for a comfortable thing na mangyayari sa'yo. Huwag ka na mag-antay ng meron pang mangyayari sa iyong komportable. A perfect set of something or circumstances na bago pa ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Ito po tatandaan po natin, mga kapatid, if you wait until you have all the answers, all the money, all the strength, you will die in your hesitations. Imagine niyo po, mga kapatid, kung si David ay nag-hesitate. Konti na lang siguro, bagamat wala mang sinabing ganun ang Bible. But who knows what can happen to the Israelites? Because they cannot make a move. Siguro pag umabante ang mga Philistines, one step backward din ang mga Israelites. And imagine if David hesitated. Imagine, kapatid, kung hesitate si David, ano ang pwedeng mangyari sa mga Israelites? They can die on their hesitations. Kapatid, the world is shouting at you. Fathers, the world is shouting at your family today. The world is defying our God. Yan ba ang Diyos ng pamilya mo? Bakit hindi kayo magkasundo? Yan ba ang Diyos na sinasabi mong He will provide all your needs? Bakit parang naghihirap ka ngayon? Yan ba yung Diyos
na sinasabi mo at pinagmamalaki mo, ginagaya mo pa si David, young men, young ladies, that even though you walk in the valley of the shadow of death, you will fear no evil? O bakit parang malapit ka ng mag-compromise? Dati nang ihingi ka pa ng excuse letter sa church, huwag ka lang pasayawin. Bakit ngayon kahit dong digi-digi dong, sige na, payag na. Napapaulala ka na din. Ano na nangyayari sa inyo? The world is shouting. Maaring natatawa po kayo sa aking illustrations ngayon, but the reality is, the world is shouting at you. If you will not make a move and you hesitate na gamitin ka ng Diyos, you will die in your hesitations. You will die in your hesitations. Kapatid, an old principle from our pastor, God does not call the qualified, but He qualifies the surrendered. Sino yung mga surrendered? Yung nag-take up ng challenge. Wala! Wala nga abante! Sige, ako na. Ako na ang aabante. Ako na ang magpapagamit sa Diyos. Kaya nga imagine niyo kayong mga estudyante na hawak ngayon ng ating mahal na pastor. Imagine if you will not step up. Baka nasa classroom nyo yung may hawak ng kutsilyo at pinagsasaksa kayo lahat. Baka nasa eskwelahan nyo na yung may hawak ng baril para tapusin ang lahat na nandiyan dyan. Pero salamat na lang na merong isang Christian student na nag-create ng impact, na tumayo, nanalangin, naghahayag ng salita ng Diyos araw-araw at hindi nag-hesitate. Right now, some of you are sitting with your classmates inside this auditorium. Right now, nakausap ninyo ang teacher ninyo. Hindi kayo pinapansin ng teacher nyo noon, ngayon tinatawag ka na para manalangin. Ngayon tinatawag ka na para magbigay ng verse. They don't want that before. But since that you did not hesitated to be used by God, ikaw na ngayon ang ginagamit mightily ng Panginoon. Fathers, imagine niyo po kung nag-hesitate kayo. Imagine niyo po kung nag-hesitate kayo. That you felt like wala naman lang sumusunod sa akin. Bakit pa ako makikipaglaban? Yan ang gusto mong gawin? Sige, go ahead. You will follow the age. 18 years old ka na, you are an adult. Go ahead. 21 years old ka na, go ahead. But since you did not hesitated na ipagpatuloy at ikaw ang nag-step up sa pamilya mo, it doesn't matter kung may sumunod o sa wala. Pag sinabi kong mag-church tayo, mag-church tayo. Ngayon kapatid, siguro kung nag-hesitate ka, hindi mo katabi ang pamilya mo ngayon. Wala kang katabing asawa ngayon, bakit? Hiwalay na kayo. Wala kang katabing anak ngayon. Bakit? Kasi nag-hesitate ka. Young men and young ladies, imagine niyo, sabi nga ni Pastor kanina, sa totoo lang, may lakad kayo ngayon eh. Di ba? May pinaplano kayong project kahit wala pang binibigay na project. Ang dami nyo ng plano sa isip, but since that you didn't hesitate to go in the church, nakapakinig ka ngayon ng isang mensahe that will give you a boost to continue serving God. The challenge is to be used. That's why fathers, mothers, young men, and young ladies, stop hesitating. Stop hesitating. When you declare na iiwan mo ang kasalanan mo, iiwan mo. Iiwan mo. Huwag kang magtitira. Uubusin ka niyan. Akala mo lang tira yan? Uulit ka pa. Young men, young ladies, fathers, mothers, stop hesitating. Be the one to step up. Take the challenge. Be used by God. That's the challenge. The experience. Ano po ang na-experience ni David? During that time, he experienced, nagkaroon po si David ng tinatawag po nating experienced faith. Experience faith.
Ano po ang sinasabi kong experience faith? Alam niyo po mga kapatid, did you ever wonder why David completely unbothered by Goliath's size? Kung bakit hindi man lang siya kinabahan sa height ni Goliath, samantalang yung armies of Israel ay grabe na ang ngatog ng tuhod. Si David parang wala lang. It's because of the reason, hindi lang niya basta kilala ang Diyos, kundi kilala niya ang Diyos through his experience. When King Saul told him that he was just a boy, ano po ang sagot ni David? Thy servant slew both the lion and the bear. Alam niyo po, sa mga nagbalikatan na lalaki, naalala niyo yung binigay na illustration ni Pastor Hill? Kanina, akala ko po babanggitin niya ng tuloy-tuloy. Yung lion, kapag tumayo po yun, as in like tumayo siya. Siyempre, hindi siya tatayo na naka-attention. Pag yan ay sinukat nyo nang nakatayo siya, konti lang ang gap between the lion and the bear. And then when the bear stood up, short difference na lang ang layo ng height niyan kay Goliath. So imagine how God trained David. How God let David experience his protection, his God's leadership. Kaya nga ganun na lang ang sagot ni David eh. Sabi ni King Saul, you're just a boy. Sabi ni David, thy servant slew both the lion and the bear. Bakit? Kasi alam ni David na konti na lang. Alam ni David na may kasunod yun. Nakilala ko ang Diyos sa lion. Nakilala ko ang Diyos sa bear. Who's next? Sabi ni David. Who's next? I slew both the lion and the bear. Sino yan? Sino yan? Kaya nga makikita nyo po mga kapatid, dito po ipinakita ni David na siya ay nag-survive with his experience faith in God. Brethren, put this in your mind that we cannot survive this world using a second-hand faith. Hindi ka makakasurvive dahil sa experience ng pastor mo sa Diyos. Hindi ka makakasurvive dahil sa experience ng tatay mo sa Diyos. Hindi ka makakasurvive dahil sa experience ng nanay mo sa Diyos. The only thing for you to survive on this present wicked world is to experience God in your life. Personally. Kaya nga kaninang umaga, I don't know about you, brethren. Pero salamat sa Panginoon that some of us can say that the God of my father is also my God. Sino lang po ang makakapagsabi niyan? Yung merong personal na experience sa Diyos. Kapatid, hindi ka makakasurvive using a second-hand faith. Yes, totoo. Kaya nga, di ba, kahit second-hand ang sasakyan, ang una mo pa ring inaalam is the odo. Kung gaano nakahaba ang tinakbo niyan. It's because you cannot just rely on the physical structure of a car para sabihin mong fresh na fresh pa yung sasakyan na yan. Yes, wala ngang galos yan. Malay mo ba kung pinapinturahan na lang yan ulit? Malay mo ba kung bago yan ipinakita sa'yo? Naalala ko, alam naman natin ang passion, isa sa mga passion ng ating mahal na pastor is to have a bike. Kaya kita nyo po dyan yung pulang motor. Yung malaki hindi po yung maliit. Yung malaki po dyan, sa ating mahal na pastor po yun. Regalo po yan ng church sa kanya when he celebrated his golden birthday noon. Passion niya yan. Actually, naghanap yan hanggang sa makarating siya sa Dumaguete. Yun lang talaga pinunta niya. Dahil naghahanap siya ng sasakyan, naghahanap siya ng motor. Isa sa mga napansin niya po is this. Lahat ng motor na pinapakita sa kanya at lahat ng meet-up na ginagawa niya ay nasa oras ng tanghaling tapat. Tanghaling tapat. Lately niya na lang na-realize yan
na kaya pala tanghaling tapat, it's because those bikes are chromed. Ibig sabihin, makikita nyo po, ito stainless, makikita nyo, ito, maaaring makintab na sa atin yan. Pero pag tinignan nyo yung motor ni Pastor, mas makintab pa yung mga stainless niya dun. Kasi, pag nasa tapat ka ng sunlight, pag yun ay tumama sa motor, matingkad sa mata tingnan. And you will be amazed and you can say, pambira, nasa perfect condition to. Maayos ang condition ito. But there's something within him na hindi talaga siya masasabing, yes, ang dami niya nakitang motor, magaganda. One of his dream bikes is yung tinatawag nating Iron Horse, the chopper model. Nakakita siya ng ganoon and sabi niya nga, he almost fell into it. Pero napansin niya na pag dikit-dikit niya ang lahat, bakit laging iisa ng oras? Tanghaling tapat. Kung kailan tirik yung araw, tsaka ako papakitaan ng motor. But inside of him, alam niya na may something dito. Hindi ito para sa akin. Bakit? It's because one thing that pushed him to say that, it's because of his experience with bikes. May experience sa mga kapatid sa mga motor. Alam niyo po ba kung saan niya nakita yan? Nakatago po yan eh. In fact, ang nakita niya lang yung nguso. Hindi niya nakita yung buong motor. Nakatago po yan. Ang ipinakita sa kanya iba, pero paglingon niya dun sa bandang likod, may nakita siyang nakalabas yung nguso, nakatakip ng kumot, sabi niya, ayun. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Nakakontrata po yan sa GMA that time. Talagang pinilit niya. Pinilit niya mapasa kanya. Bakit? Alam niya that when he rode that bike, alam niyang mas safe siya dyan, alam niyang mas mag-i-enjoy siya dyan, alam niyang makukuha niya yung passion niya when he ride that bike. Kapatid, sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, pag ikaw ay gumamit lang ng experience ng iba, hindi mo mai-enjoy ang experience mo sa Diyos. Hindi mo makakanta yung still sweeter every day. Hindi mo makasasabi that every day with Jesus is sweeter than the day before. Bakit? Nag-rely ka sa experience ng ibang tao. Baka at the end, sasabihin mo pa, sinungaling ka. Sabi mo, ganito ang experience mo sa Diyos. Ginaya kita, kinopya-kopya kita. Tignan mo ngayon na naging kalagayan ko. Di ba nagalit ka pa? Na-offend ka pa sa kapatiran mo. Bakit? Tiningnan mo siya using his experience or her experience to God. But brethren, mind you that nothing beats more than your experience, personal experience with God. Kaya nga pag nag-testimony ka dito, ang pasalamat mo is because of your personal experience. Kapatid, alam ni David, mga kapatid, David knew exactly how hard a smooth stone. How hard a smooth stone. May hard ba na smooth? Or may smooth ba na hard? Wala. But David knew exactly how hard a smooth stone could hit because he had already watched God do something with him. Alam na ni David eh. Alam na ni David, mga kapatid, yung mangyayari kapag pinakawalan niya yung bato sa kanyang sling. Bakit? May experience na siya with the lion. May experience na siya with the bear. Eh, sino pa to? This is another experience with God para kay David. That's the experience. The challenge, the experience now. The strategy. Pansin niyo po ba doon sa sinabi ko kanina? Tagpo nila ni David, pumunta si David para magdala ng pagkain. Naririnig niya si Goliath na dinidefile ang armies of Israel and also the God of the armies of Israel. Sunod niyan, hinanap niya si King Saul. And after looking for King Saul, kaya niya hinanap si King Saul kasi gusto niya magpaalam na siya na lang ang haharap kay Goliath. Now, what is his strategy? Remember the story? Di ba pinasuot pa siya ni King Saul ng armor? Imagine mo po, si RJ, isusuot yung coat ni Sir Dominic. Gusto niyo makita yung sample? Kung anong itsura na lang ni RJ niyan. Di ba?
isusuot ni David, a young shepherd boy, na, of course, pag tinignan mo yung kino-color-color, talagang naman maaawa ka kay David eh. Ngayon, pag pinanood mo si David, maskulado eh, parang IFBB Pro eh. Di ba? May kita mo, ang bira, itsura ni David, wala. Papasuot mo mga kapatid, yung armor ni Saul? No. Hindi po yan ang naging strategy ni David. Take a look at verse number 47. Verse number 47. Ito ang sigaw ni David sa mga Philistines. Verse number 46, the Bible says, "This day," David said, "This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thy head from thee, and I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel." Verse number 47, "And all his assemblies," ibig sabihin yung kasama po ni Goliath, "shall know that the Lord saveth not with the sword and spear." This is David's cry, "For the battle is the Lord's." That is the strategy of David, mga kapatid. O mga kapatid, sabi ko po sa inyo, nais ko po sabihin po sa inyo, mga kapatid, sa atin, ano po ang prinsipyo ng tao? Kapag dumating na tayo na po ang napipisil, tayo na po ang matatalo, malapit na sa atin ang trouble. When trouble hits us, brethren, our first instinct is to control the outcome. Okay. Ito ang mangyayari. Ganito ang strategy ng kalaban, matatakot. Ano ang instinct ng tao? Magpaplano agad. Okay, dito tayo. Dahil ito ang atake ng kalaban, dito tayo pupunta. Ito ang gagawin natin. Ito ang mangyayari. Ganito tayo susugod. Ito ang daladala natin. But David's strategy is just simple. He just returned the battle to the Lord. Kaya nga ang sabi po niya, "Thou comest to me with a sword, with a spear, with a shield. But I come in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled." Yung kinukutsa mong Diyos, alam mo bang sa kanya tong battle na to? Para sabihin kung sino ang matatalo at mananalo dito, hindi sa'yo, Goliath. Hindi rin sa mga armas na dala-dala namin. The battle is of the Lord's. Kapatid, sometimes we are trying to manipulate the situation kapag ang pangyayaring delikado ay lumalapit sa atin. We sometimes control the situation. Sinusubukan din nating isuot yung armor ni Saul, kapatid. Sinusubukan din natin mag-rely sa pamamaraan ng mundo, sa wisdom ng mundo, sa security ng mundo. Pero nais kong sabihin sa iyo, pakiramdam mo lang yan na safe ka dyan, but the truth of the matter is, you're not safe with the material things of this world. Kaya nga makita mo ang ginawa ni David. Nung binigay sa kanya yung shield, yung binigay sa kanya yung armor ni Saul, tinanggal niya po yan lahat. Because, brethren, you must realize that trying to fight a spiritual battle with carnal weapons is a guarantee for failure. Pag hinarap mo ang isang espiritual na gera using carnal weapons, that is a guarantee for failure. Asahan mong matatalo ka. Asahan mong hindi ka magtatagumpay because the victory was won the moment David completely surrendered his life and left the strategy to God. Nung natanggap lamang po ni David ang katagumpayan, nung hinayaan niya, kapatid, na ang Diyos ang mag-strategize ng kanyang galaw. Doon niya lang hinayaan lahat because, brethren, you must not forget that if the battle is yours, you can lose. Ulitin ko po, if the battle is yours, you can lose. But if the battle belongs to the Creator of the universe, defeat is a spiritual impossibility. Defeat is a spiritual impossibility.
napaka-imposible na matalo ka. If God be for us, who can be against us? If God be for us, kaya nga sabi ni David, okay, go ahead. Come to me with a sword, with a spear, and with a shield. The battle is of the Lord's. That's why I come to you right now in the name of the God of Israel. Yang sinasabi mong walang kwentang Diyos, marirealize mo ngayon na meron siyang kwenta. Kapatid, sabi ko po sa inyo, we tried many strategies in our life. Did it work? Did it work? If you will be honest with yourself, gumana po ba yung strategy niyo? If we are going to be honest, personal, it's not. It didn't work, di ba? It didn't work. Nag-away pa rin kayo mag-asawa. Nagkagulo pa rin sa loob ng pamilya. Nasira pa rin ang buhay mo, young men. Nasira pa rin ang buhay mo, young ladies. It didn't work. Because that is your strategy. But make the battle be God. Make the battle be unto the Lord. Kapatid, sabi ko po sa inyo, if your battle is yours, you can lose. But if the battle belongs to the Creator, to the sovereign God, defeat is a spiritual impossibility. Kaya nga po ngayon pong gabi, ang challenge ko po sa inyo, the conclusion is, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. The conclusion is, welcome the battles. Welcome the battles. People of God this evening, kaya ko po sinabing people of God because that is also the address of David to the people of God. People of God, this evening, I challenge you, stop praying for an easy life, but start praying for a powerful faith. Stop praying for an easy life. Start praying for a powerful faith. Do not fear the battles that comes your way, brethren. Do not tremble when the storms rage, when giants stand tall over you, or when the pressures of life threaten to break you. Alam niyo po kung bakit? Because you must remember that the more battles you face, the more opportunities you have to realize that you don't need anything else, just God. Amen. Sinubukan mo na lahat. Sinubukan mo na lahat. Hindi ka nagtagumpay. Nanalangin ka, Panginoon, wag mong gawin wag mong pahintulutan na mangyari ito sa akin. Lahat na ng uri ng panalangin para maging easy ang buhay mo. It didn't work. Lumabas ka na may problema ka pa rin. Pero wag mong katakutan yan. Bakit? It's because of the reason that the more battles you face, huwag ka magpapag-give in sa pressure ng mundo. It's because the more pressure you face, the more mong ma-experience na wala kang ibang kailangan, kapatid, sa buhay mo maliban sa Diyos. Every giant you face, kapatid, every giant you face, take this, every giant you face is nothing more than a platform for God to display His glory. Every giant you face is nothing more than a platform for God to display His glory. Kaya nga sabi ko po sa inyo, just welcome the battles. Bakit? Natural yan sa mundo na to. If we will serve God, persecution, tribulations, kukutsain ka, ibababa ka ng mundo. Bakit? Ganyan din ang ginawa nila sa Panginoong Kristo eh. At meron lang po tayong isang pinaglilingkurang Diyos, at kung naglilingkod ka sa ganung klaseng Diyos, asahan mo na kung ano yung ginawa sa Kanya, gagawin din sa'yo. Pero as you welcome all the battles in your life, you will realize, oh, sige, pasok! Sinong tinakot mo? Na kapag napagtagumpayan ko nga yung isang problema, eto pa kaya? Maaring yung problema na yan, mas mabigat sa nakaraan mong problema, pero sige lang. Nagtagumpay ka dito, may panibagong mas malaking problema. Konting diferensya, sige.
Problema ulit, sige lang. Bakit? As we get closer to the blessed hope, one day, brethren, we will be with God up in heaven. Wala nang problema dun. Kaya nga, just welcome the battles. Sige lang. Papasukin mo lang yan. Bakit? Habang nandito ka naglalakbay, kapatid, sa ibabaw ng mundo na ito, you will realize that you don't need anything else, just Him. Just God. Put this in your mind that if you have Him, you have everything. If you have Him, the giant is already defeated. If you have Him, victory is yours. So brethren, tonight, stop hesitating. Stop hesitating. Young men, stop hesitating. Huwag ka lang magpaalam sa area leader mo kasi may buo ng GC. Huwag ka lang magpapaalam kasi nakita mo na-add na ni Sir Dennis si ganito. Na-add na ni Brother Ian si ganito. Among your tropa, ikaw na lang ang wala sa GC. Stop hesitating. Huwag mo lang piliin na mapabilang ka sa GC. You have a big part on that ministry. To share the gospel, to proclaim the goodness of God. Ilang kabataan ngayon ang nakikigaya na lang. Ilang kabataan ngayon ang pag may anxiety problem yung kaibigan niya, may anxiety problem na rin siya. Pag nagbigti yung isa, magbibigti na rin siya. Ganun sila mag-hangout. Di ba? Ganun sila. Gaya-gaya. Ngayon, ikaw bilang isang kabataan, huwag ka mag-hesitate. Huwag ka mag-hesitate. If you are there on that particular ministry, give everything you have. Give everything you have. Don't hesitate. Ibigay mo sa Diyos kung ano man ang kinakatakutan mo. Fathers, huwag kang maimposiblihan that one day you will be together with your family serving the Lord. Hindi imposible yan. Kung si Sir Conrad nga nadala niya ang kanyang pamilya without any example sa gawain ng Panginoon, hindi po malayong pwede ring mangyari sa lahat ng pamilya yan dito. Maaring pag narinig natin yung kwento niya, sobrang imposible. Sobrang imposible. Sabi ko nga po, nauna ko pa na-meet yung nanay niya kaysa sa kanya. Mas nauna pa kami nagkakilala face-to-face ng nanay niya kaysa sa kanya. But right now, he has with him isang nanay na example sa mga bata, sa mga anak. Impossible? Sa atin, impossible. But with God, nothing is impossible. Ang dami na natin minsang sinusubukan na way. But we forget one thing. Just God. Just God. Brethren, let this world see what happens when a church rises up relying on just God. Step out. Fathers, step out. Step out, fathers. Mothers, step out. Young men, step out. Huwag ka lang mag-i-step out kasi gusto mong sumikat sa social media. Young ladies, huwag ka lang mag-i-step up. It's because ayaw mong ma-left out sa samahan ninyo. Step out and let this world see when the church rises up by just relying on just God. Just God. That's the title of the message. Just God. Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I come in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. Yun lang, kapatid, ang dala-dala ni David. He won. He won. So, ibig sabihin, if we will just bring God in our life, we can won. We can won. Fathers, you can won. Mothers, pwede kang manalo. Hindi lang sa madyong. Pwede kang manalo. Young men, hindi lang sa ML ka mananalo. Kahit nga dito ngayon sa church, pinipilit mo ng manalo, naka-headset ka pa kanina Sir Tony, cut ang internet. Di ba?
Hindi ka lang sa mga mobile games pwedeng manalo. Pwede kang manalo sa buhay mo. Hindi mo kailangan gumawa ng base, ng bakod para matutunan or para mabantayan yung sarili mo. No. You can win. You can win in life by just relying on God. Fathers, tama yung sabi ni Sir Dom, huwag ka na magpapatol sa advertisement. Kung kani-kanino mo nasisend. Hindi 1xbet ang solusyon. Pagtawag sa Diyos ang solusyon. Just God. Brethren, the message is clear. David won the battle by just relying on God. You want to win your battles in life? Take the challenge. Stop hesitating. Experience God in your battles. And then lastly, make God your strategy. That's how simple it is. And as you conclude the story of David, bit-bit niya ang ulo noong madaldal na higante. Bit-bit niya ang ulo nung nagsasabing nasa na ang Diyos ng armies of Israel. Bit-bit niya yung ulo na nagsasabing gagawin kitang aso. O ngayon, sino ang pinatuka niya sa fowls of the air? Yung nagsasalitang problema. Don't just look at the size of the problem. Tingnan mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa problema na yan. Let's all stand, brethren. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos pong mensahe. Oh God, I've done my part. That's all I can. Thank you for this message. Personally, oh God, I know that ito rin po, Panginoon, ang dahilan kung bakit po ako, Panginoon, nakakatanggap ng maraming blessings mula po sa inyo ngayon. Because I'm just relying on you, oh God. Thank you for giving me this message personally. And now, you just used me na maibigay din po ito sa mga anak po ninyo. Again, this is not my message. Rather, it's not my opinion. This is your word. So please speak to every family, individuals that are kneeling right now. Meron po kaming kapatiran dito, Panginoon, na nasa ibang lingwahe siya. But Holy Spirit, I know, just deal with him. At ganoon din, Panginoon, sa iba pang mga kapatiran. Teach us to make a commitment that we, whatever happens, we will just rely on you. Bless their hearts, O God. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa tigluptuhod ng mga anak po ninyo na lumapit po sa inyo ngayong pong oras po na ito. Thou knowest, O God, kung ano po ang commitment na kanila pong binitawan sa inyo pong harapan. And just like what I've said, O God, that's it. I've done my part. We've done our part, O God. We listen to your word and we let your word
be in our hearts, O God, this evening. Kayo po ang patuloy po na manguna, O Diyos, sa mensahe na amin natanggap. Bless us, O God, with your word. And may your word be magnified in our lives, O God, so that kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo by just simply trusting you, O God. And not leaning to whatever things that we can do in our life. Thank you, O God, for this message. Thank you for teaching us to trust you once again. Maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming pong kalagitnaan. Purihin po ang inyo pong dakilang pangalan, O Diyos. Maraming salamat po muli. We love you, Lord, and please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Have you been blessed by the message this evening, brethren? Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And